Curry, ngayon lang ito sinabi sa sarili. Klay, babala ang sinabi sa Warriors. Ginagalit nila si LeBron. Wiseman, delikado ang status sa Pistons. Bago ang lahat, kung gusto niyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10 mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high quality shoes. Ang 2023 NBA Playoffs ay puno ng mas maraming trash talk at hindi magkaibigang pang-uuto kaysa karaniwang nakikita sa liga, lalo na kapag usapang tungkol kay LeBron James. Ang head coach ng Denver Nuggets na si Michael Malone ay nagbigay ng komento tungkol kay James at sa Lakers sa maraming pagkakataon, kabilang ang kamakailan sa training camp. Sa The Pat McAfee Show ng ESPN, pagkatapos manalo ng Nuggets ng NBA Championship noong Hunyo, binira ni Malone si James, na naghayag na baka magretiro sa isang post-game conference matapos masilaya na nauknat ang Lakers. Sa dating Grizzlies at ngayon ay Wings ng Rocket na si Dillon Brooks, ay hindi lamang naghayag ng mga pabirong pahayag tungkol kay James, kundi pati na rin ng pisikal na pag-atake. Kahit na nakuha ni James at ang Lakers ang mas mahusay na performance laban sa Grizzlies na tinalo sila bilang underdog ng 5 seeds sa unang round, hindi ito maaaring sabihin kay Michael Malone at sa Nuggets. Ang Lakers ay na-sweep sa conference finals, habang ang Nuggets ang sa huli ay nagwagi ng NBA Championship. Nang tanungin tungkol sa mga trash talk at sa kanyang pananaw dito pagkalipas ng ilang buwan, ito ang sinabi ni James: "May darating ang panahon na lahat ay makakakuha nito. Masasabi natin na si LeBron ay babalik ngayong season na ito nang may galit. Sa kanyang ika-21 na taon sa liga, posible na handa siyang ibigay ang lahat at dalhin ang Lakers sa abot ng kanyang makakaya. Dahil mas malalim ang roster ng Lakers kaysa kailanman sa panahon ni LeBron at Anthony Davis, kasama na ang patuloy na pagkakaugma at roster attrition mula sa nakaraang season, ito ay isang grupo na may kakayahan na hamunin ang sino man sa liga, kasama na ang Denver, kung saan sila ay natalo sa 4 na laro, ngunit sa halos 24 na puntos lamang. Nagpapakita na mas malapit ang serye kaysa sa kabuuang record. Ang galit na LeBron ay isa sa pinaka nakakatakot sa tanawin sa liga, at interesante na tingnan kung paano siya maglalabas sa opening night sa loob lamang ng ilang araw. Sa kabilang banda naman, ang kwento ay malayo pa mula sa pagtatapos para kay dating sentro ng Golden State Warriors na si James Wiseman. Sa edad na 22 pa lamang at mayroon lamang na 84 na laro sa NBA sa kanyang karanasan, mas marami pang laban sa basketball ang naghihintay sa kanya. Subalit, ang balita noong Lunes ay hindi pa rin ang inaasahan na karamihan na gamitin ng Dubs ang second overall pick kay Wiseman sa 2020 NBA Draft. Hindi pa nakarating sa rookie extension ang Detroit Pistons para sa big man. Ngayong Lunes, ang deadline para sa mga manlalaro na nasa huling taon ng kanilang rookie scale contract, na karamihan ay mula sa 2020 first rounders, para pumirma ng extension. Nasa ilalim pa rin si Wiseman na kontrata para sa 2023 to 2024 season, sa pagkuha ng Warriors ng kanyang 4th year option noong nakaraang taon. Bilang resulta, maglalaro siya sa taon na ito sa Pistons at kikita ng $12.1 million bago pumasok sa restricted free agency sa susunod na summer. Siya ay isa sa 6 na lottery pick mula sa 2020 draft na papasok sa huling taon ng kanilang rookie contract nang walang extension, kasama ang Chicago Bulls Patrick Williams, ang Cleveland Cavaliers Isaac Okoro, ang kanyang kakampi na si Killian Hayes, ang Indiana Pacers na si Obi Toppin, at ang New Orleans Pelicans na si Kira Lewis Jr. Ang hindi pagpirma ni Wiseman ng rookie extension ay tsak na isang palatandaan kung gaano karaming pagbabago ang naganap sa kanya mula noong araw ng draft, kung saan siya ay nagkaroon ng mga problema sa pagganap, injury at oras sa paglalaro. Ngunit hindi nangangahulugan na ibinubukas kamay na siya ng Pistons. Tulad ng nakita natin sa Warriors at Klay Thompson, may mga pagkakataon na mas makakabuti na maghintay hanggang sa free agency. Malamang, nais ng Pistons na suriin ng buong season ang kanyang paglalaro sa court at ang kanyang kalusugan bago nila matukoy ang kanilang investment sa kaliwete na sentro. Kinuha ng Pistons si Wiseman mula sa Warriors noong nakaraang taon sa isang trade kung saan nakasama ang Dubs na si Gary Payton II, na lumipat mula sa Portland Trail Blazers. Ngayon ay wala siya sa Pistons depth chart
Ang Detroit ay tila handang simulan ang kanilang lineup ng dalawang malalaking manlalaro na sina Isaiah Stewart at Jalen Duren. At ang minutong preseason ay nagpapahiwatig na malamang ay naunahan ni Marvin Bagley III si Wiseman sa paningin ng bagong coach na si Monty Williams. Kapag malusog, maaaring kasama rin dito si Isaiah Livers. Tanging ang oras ang makapagsasabi kung ano ang mangyayari kay Wiseman. Siya ay puno ng talento, kaya't hindi imposible na siya ay magkaroon ng magandang career. Ngunit, kung hindi pa ito maliwanag noong Pebrero, tiyak na maliwanag na ngayon. Ang trade na ginawa ng Golden State na hindi lamang nagdala kay Payton kundi nakatipid din ng milyon-milyong dolyar sa bayad ng buwis ay ang tamang hakbang na gagawin. Sa susunod na balita, bukas ng gabi ay magbubukas ang 2023 to 2024 season ang Golden State Warriors laban kay Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal at ang Phoenix Suns sa Chase Center sa Bay Area. Masaya ang mga tagahanga ng Warriors dahil sa pahayag ni Andre Iguodala na kakatapos lamang magretiro mula sa NBA at Golden State tungkol sa pagkakapanalo ng kampyonato, ang Warriors ay naghahanda para sa isang malalim na playoff run. Ngunit kamakailan ay nakatuon ang atensyon ni na Chris Paul at Draymond Green sa in-season tournament. Noong Lunes, sa mga pagkakataon ay nag-post sa kanyang Instagram account si Curry habang ibahagi ang kanyang mga saloobin tungkol sa paparating na season. Katulad ng kumpiyansang pahayag ni Iguodala, tila handa din si Chef Curry na pamunuan ang Warriors patungo sa isa pang malalim na playoff run. Nag-post si Curry sa kanyang Instagram page upang ibahagi ang mensahe sa mga tagahanga ng Golden State Warriors at mga tagahanga ng basketball sa buong mundo. Malapit na ang nilagay ni Curry bilang caption sa kanyang post, kung saan kasama ang larawan ng isang mas batang bersyon niya naglalaro para sa Warriors noong panahon ni Baron Davis. Ang pinakamahusay na manlalaro na nakita ko, sabi ng isang tagahanga sa tugon, pinakamahusay na point guard ng lahat ng panahon. Dagdag pa ng isang kasama ang emoji ng dalawang kamay na nag-aapluan. Year 15 opening night, let's go! Sabi pa nga ng isang tagahanga. 14 na taon nang naglalaro si Curry. Lahat ng iyon kasama ang Warriors. Ang dating point guard shooting guard ng Davidson College ay may average na 29.4 na puntos sa kaniyang career. Siya ang all-time leader sa 3-pointers sa NBA at may 4 na kampyonato. Maglalaro ang Golden State laban sa Suns bukas ng 10 PM, kung saan maaaring mag-debut ang bagong small ball lineup ni Coach Steve Kerr, kung saan maaaring gampanan ni Chris Paul ang posisyon ng shooting guard at si Draymond Green sa center na kasama si Andrew Wiggins sa front court. Sa mga ulat tungkol sa nabalanseng negosyasyon ukol sa kontrata ni Klay Thompson at ang Golden State Warriors, nananatiling may kumpiyansa ang veteranong shooter. Habang nasa kanyang bangka, sinabi ni Thompson sa isang live stream, ang aking ika-13 na taon sa association at ito ay magiging pinakamahusay pa. Ang mga komentong ito ay syempre ay ginawa habang may mga ulat tungkol sa kalagayan ng kontrata ni Thompson. Ngunit tila hindi ito nakatuon sa Warriors o sa anumang may kaugnayan sa mga negosasyon na iyon. Sa kabila nito, si Thompson na laging puno ng kumpiyansa ay pumapasok sa season na ito na may parehong kumpiyansa na wala pa sa dati at alam niyang marami siyang layunin. Nais niyang magwagi ng kanyang ika-5 kampyonato kasama si Stephen Curry at Draymond Green. At ito ang nagbibigay inspirasyon sa kanya araw-araw. Posibleng ito na ang kanyang huling malaking kontrata sa NBA. Kaya't may isa pang dahilan si Thompson para maging mas determinado ngayong taon. Ang mga ulat tungkol sa kakulangan ng kontrata ni Thompson ay hindi nagpapahiwatig na may pag-aalinlangan sa pagpapalawak ng kanilang samahan. Ngunit tila may agwat sa bilang ng taon at halaga. Makatwiran para sa Warriors na isabay ang kontrata ni Thompson sa mga kontrata ni Curry at Green. Ngunit makatwiran din para kay Thompson na gusto ng kontrata na magdadala sa kanya malapit sa pagtatapos ng kanyang career. Kung maalala pa natin noon, sinabi ni Klay sa Warriors na kung hindi siya bibigyan ng contract extension ng franchise, siya ay maglalaro sa Lakers at maglalaro sa tabi ni LeBron James. Sa ngayon, malayo pa ang kasunduan sa pagitan ni Thompson at ng Warriors, ngunit puno ng kumpiyansa ang veteranong guard na ito ay magiging ang pinakamahusay niyang season pa. Kaya mga kaibigan, ano ang masasabi niyo sa mga updates na ito? I-comment niyo lang ang inyong mga opinion ukol sa mga pangyayaring ito.